So for this session, tatake lang natin dito is paano ba ginagawa yung evaluation ng functions. So, syempre, given na meron tayong functions and meron siyang x and we all know na yung x ay bibigyan natin ng value. Okay, so ganun lang siya kasimple. As according to this first bullet na to, sabi lang dito is papalitan lang daw natin yung x ng value depende sa given. Okay, on the second na bullet dito, nakalagay lang naman dito is hindi lang x ang pwedeng gamitin, we can also use other letters. So, wag na kayo ma-surprise if hindi f of x yung nakalagay. Pwede rin may nakalagay doon na f of a or any letter from the alphabet. Pwede rin hindi f yung nakalagay. Okay, pwede rin siyang ibang letters. Basta ang dinedenote lang nito is papalitan natin yung given natin with the value na designated based sa given nung specific na formula that we are solving or specific problem that we are solving. So again, hindi lang restricted sa x, pero most of the time we will be using x. You can also use other letters, pero kung x ang gagamitin nyo lagi, that will not lead to a wrong answer. Okay? Hindi sa letters nakabase to, kundi how well can you evaluate the function na given. So for our example 1, take a look lang sa ginawa dito. Ang nakalagay sa instruction is evaluate the following functions. Pero ang gagamitin natin na value ng x is 1.5. So, since it's 1.5, lahat ng x na makikita nyo sa equations doon sa left side ay papalitan lang natin ng 1.5 yung mga x's doon. So, sa right side, doon natin makikita na nag-substitute na tayo ng value. So, for example, dito sa a, f of x, so it means ang function of x is papalitan natin ng 1.5. Ang expression is 2x plus 1. Yung x dito papalitan natin ng 1.5. So, punta tayo sa kabilang side ng table, magiging 2 parenthesis denoting pinalitan natin yung laman ng parenthesis yung x na given. So, it's 1.5 na. 1.5 times 2 is equivalent to 3 and dugtungan natin ng plus 1, it will lead to 4. Same as sa equation B, q of x, so hindi f yung ginamit, it's q, but still it's functional. Pwede bang ibang letter yung gamitin dito and not x? Pwede, pero kung halimbawa a yung ginamit mo dyan, hindi mo siya pwedeng palitan ng 1.5 dahil sabi dito, x lang yung pwedeng gumamit ng 1.5 kasi siya yung nasa given. Kung a yung nakalagay dito sa given na to, so pwede mong gamitin sa a dito. Pero since it's x, bawal mo na siyang palitan. Ito na lang letter sa umpisa. Okay? So, ganyan lang din ginawa. Nilagay natin si 1.5 sa lahat ng x. So, 1.5 times 1.5 kasi it's 1.5 squared. It's 2.25 minus 3 plus 1. So, pag kinumpute mo siya using a calculator, it will give you 0.25 na result. So, ganyan lang din ginawa dito sa baba. Pinasok lang natin si 1.5 sa lahat ng pwesto ni x. So, hindi mahirap mag-evaluate ng function as long as you can follow the simple rules ng PEMDAS. Okay? Yun lang naman. So, mapapansin niyo, for example, sa equation B, inuna natin yung exponent bago tayo nag-subtract. Kasi sa PEMDAS, pangalawa si exponent after processing kung ano yung nasa parentheses or groupings. So, let's head on to example 2. Sa example 2 and 3, dalawa sila magkasunod. Sinasabi lang dito kung ano yung mga bawal or mga restrictions para hindi natin ma-consider na function or possible na domain yung isang number. So, for example, dito sa number 2, bawal mo daw gamitin si 3 as value nung ating variable. Kasi, pag negative 3 ang nilagay mo dyan, the answer will be negative. Okay? Bawal kang maglagay ng negative sa loob ng radical sign o ng square root sign. So, bakit hindi ka pwede maglagay doon? Kasi wala namang square root ang negative numbers. Diba? Ang square root ay number na pag minultiply mo sa sarili niya, it will give square o yung isa pang number. Okay? Any number multiplied by itself will give rise to its square. Kaya lang, hindi ka pwedeng makakuha ng negative na square
Dahil ang negative ay kailangan mag-multiply ka ng isang positive at isang negative number. So, hindi siya same number kasi magkaiba sila ng sign. Unlike sa kung positive ang nakalagay dito, pwede kang makakuha ng, for example, kung ang nakalagay dito is positive 4. So, pwede kang mag-multiply ng negative 2 times negative 2. So, same number yon. And 2 times 2, same number, parehas positive. However, hindi ganun yung case. Negative yun nasa loob. The only way you can get a negative product is by multiplying factors na magkaiba ng sign. So, automatically, magkaiba na sila ng number or ng value. So, hindi na siya pwede, no? So, first rule dito, hindi tayo pwede makakuha ng answer dapat na may negative sa loob ng radical sign. So, kasi walang square root ang mga negative numbers. Ang tawag sa kanila ay imaginary numbers kasi hindi sila pwede mag-exist sa kahit anong mathematical conditions. Dito naman sa pangalawang part ng ating example 2, bawal daw gamitin si 1, okay, bilang value ni x o ng value ng variable. So, bakit bawal gamitin si 1? Lagyan natin siya ng parenthesis sa baba. I think na wala yung parenthesis dito. Okay. So, bakit bawal natin gamitin si 1? Bawal siyang gamitin dahil pag binawas mo si 1 kay 1, ang may answer will be 0. And sa mathematics, hindi ka pwedeng mag-divide by 0. Ang lalabas na answer doon is called an undefined number. So, yung mga undefined number, bakit siya naging undefined? So, punta tayo ng isang whiteboard. So, in this whiteboard, magpakita tayo ng sa equation wherein nag-divide tayo by 0. For example, meron tayo number 3. And then, multiply natin yung 3 by 2. So, obviously, the answer will be 6. Okay, in mathematics, pwede nating i-reverse yung process and we can get kung ano yung mga original components niya. So, paano siya? For example, yung 6, divide natin by kahit alin sa factors na yan, pwedeng 2, and the answer would be 3. So, reversible yung process. Okay? So, what if mag-divide tayo by 0? Ano ba yung mangyayari? So, halimbawa, meron tayo ditong 6. Divide natin kay 0. Hindi mo pwedeng sabihin na yung answer dito is also 0. Kasi pag ni-reverse mo yung process, hindi natin makukuha si 6. So, pag ginawa mo siyang 0 times 0, kasi kinuha natin siya sa sagot and dun sa isang factor, so, ang answer ay magiging 6. So, it's impossible na mangyari. Hindi siya pwede. So, you cannot divide another number by 0 kasi masisira yung pagiging reciprocal ng process. Okay? Dahil sa dalawang to. So, yun lang yung ating key point dito. No? So, sa evaluating ng functions, hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative na square root ng negative, and a denominator na 0. So, hindi natin siya include sa list ng ating domains. So, tignan natin itong example 3. Medyo complicated siya tignan, pero ang process is just the same as dun sa naunang examples. Sa may table kanina, example 1. So, ang ginawa lang dito ay sinubstitute lang natin itong value ni 3x minus 1 sa lahat ng x na nasa equation. So, copyahin muna natin itong given. Always remember sa math, given lang ang kinokopya. Yung answer, pwede rin basta hindi kayo mahuhuli. So, paste natin siya dito. Okay, so meron tayong expression dito. Okay, so ang gagawin natin is we are going to rewrite this in the form na similar sa ating source, dun sa ating PowerPoint. So, this will become nawala yung 3x minus 1 is equal to, ito yung function niya, no? Ayan. So, copy muna natin yung 2x plus 1. Then, ipapalit natin ngayon si 3x minus 1 dun sa pwesto ni x. So, para hindi tayo malito, gumamit tayo ng parenthesis. Nagmumukhang mahaba yung equation, pero at least di ka nalilito. So, nalagyan natin siya, no? Si x, eto na siya.
Then, lagyan natin ng plus 1. Ba't lalagay yung plus 1? Kasi meron dito. So, hindi mo siya pwedeng tanggalin basta-basta. Next. So, i-distribute natin yung 2. Okay? So, I will use red marker para sa process. Distribute mo sa 2 kay 3x and negative 1. So, ang result nito will become 6x minus 2. Ba't siya naging ganyan? Kasi 2 times 3x is 6x. 2 times negative 1, magkaiba sila ng sign. Magiging negative yung product. So, negative 2 plus 1. Next. I-add natin yung like terms na discuss na to nung mga naunang meetings natin. Si 6 ay walang katulad na term. So, copy natin siya. Itong dalawang to ay like term. So, pwede natin siyang i-operate, which will give us negative 1. So, ito na yung answer natin. So, paano tayo nag-come up with this answer? Pinasok lang naman natin yung value ng ating variable doon sa mismong variable na nasa given. So, saan galing to? Nakuha natin itong 2x minus 1 na to dito sa given. So, titingin lang kayo sa given. Okay, itong 3x minus 1, ayun, doon lang siya kinuha sa given. Okay, pinalit lang natin. So, ganun lang yung ginagawa dito. Okay, so pag tingnan natin yung formula doon, so, okay, so tama lang, no? 6x minus 1 pa rin yung answer dito. Okay. Dito naman sa next example, ganun lang din yung ginawa dito. Okay? Medyo mas complicated lang ng konti dahil nagkaroon ng square na product. So, copyin natin to. Then, tignan natin kung paano siya gagawin. Okay, so meron na tayo dito ang copy ng ating equation. Operate natin siya. First step is always to rewrite sa isang form na mas maintindihan mo siya. Okay, lahat halos ng weakness sa math is nag-i-stem sa either sa pagkalito or hindi maintindihan yung given. So, the more na pinapadali natin siyang tignan para sa atin, convert natin siya sa form na madali siyang tignan, yun, gawin mo siya. So, x squared minus 2x plus 2. Okay? Tapos, ang ipapalit natin sa mga x dito, it will be 2x plus 3. So, gamit tayo ng other color para ma-indicate na itong function na to, itong value na to, ay ipapalit natin sa mga x. Okay? So, when we are writing this, laging lalagyan ng parenthesis pag i-substitute pa lang para makita mo sino yung mga originals and sino yung mga pinalit lang. 2, then 2x plus 3. Okay? Then, copy natin si 2. Bawal ka magtanggal ng walang basis. So, next. Ito, madali lang ang gagawin dito kay negative 2. I-distribute mo lang siya dito. Okay? Pero dito, ang gagawin natin dito is we will factor out. Okay? I-foil method natin siya. So, pag foil method natin siya, dito tayo sa baba mag-foil method. So, 2x plus 3 multiplied by 2x plus 3. So, 2x times 2x is 4x squared. 3 times 3 is 9. Lagyan sa dulo. Automatically sa dulo siya kasi i-arrange naman natin siya in order of descending na na bilang ng exponents. So, 2x times 3 is 6x. Okay? And 3 times 2x is also 6x. Simplify natin. Pwede mo i-add yung like terms. So, this will become 4x squared plus 12x
plus 9. So, lalagay natin siya sa taas ng mas maayos ang pagkakasulat. 4x squared plus 12x plus 9. Pag i-distribute natin sa negative 2, magiging negative 4x. And then, negative 2 times 3 is negative, wala x dito, 6x plus 2. Okay, simplify natin. We can operate terms that are alike, mga may isang exponent. Si 4x squared, wala tayong magagawa yan kasi wala namang ibang number or ibang term na may squared din, no? So, hayaan mo lang siya dyan. So, bring down lang natin siya. Next, 12x minus 4x is 8x minus 6x is equal to 2x. Then, 9 plus 2 is 11. Okay, let's see. So, ito, 12x minus 4x is 8x. Positive 8x. Next, 6. Okay, 9 minus 6 is 3 plus 2 is equal to 5. So, ito na magiging final answer natin. Let's see kung tumugma siya doon. Okay, so tumugma lang siya. So, ganun lang kadali mag-operate ng functions. So, for this last example, number 4, ang ginawa lang naman dito is binasa lang yung problem and susundin lang natin yung instructions dito. So, for example, si Mark daw ay nagbenta ng snacks sa nearby school. So, nagbebenta siya ng snacks. Ang presyo ng puhunan is 25 pesos kada ihahanda niya. So, meron siyang 25 pesos per snack na ihahanda niya. Next, meron siyang binabayaran daily na 200. Okay? So, pag i-translate natin yan into a formula, pag translate natin sa isang equation yun, magiging pinaka-equation niya will be si Mark daw, so f of x ay nagbabayad daw ng 25 pesos or naghahanda ng 25 pesos per snack. So, x will be the number of snack kasi ito yung hindi mo pwedeng baguhin. Ay, ito yung nagbabago pala, sorry, depende sa dami ng consumers. Plus 200. So, saan galing yung plus 200? Galing yung plus 200 do sa fixed na binabayaran niya monthly. I mean daily na rent. Okay? So, kasi naging daily basis yung rent niya. Okay? So, ano yung next step na gagawin dito? So, puntahan ulit natin yung problem. According sa problem, what if naghanda siya ng 100 snacks and 150 snacks? So, magkakaroon tayo ng dalawang function x dito. First is 100. Second one is 150. Saan galing yun? Doon lang. Pinopia lang yun doon. Okay, so solve muna natin yung f of x 100. So, 25 times 100 plus 200. So, kung 100 yung naibenta niya, ang kanyang inilabas na pera is 25 times 100 is 2,500 plus yung fixed na daily rent na 200. So, magiging 27. So, ito yung magiging solution if yung f of x is 100. On the other hand, if f of x, so wag natin lagay yung x, direkta natin 150. If ang ating f of x is 150, so papalitan natin yung value ni x ng 150. Plus 200 na fixed daily rent.
So, solve muna natin yung 25 times 150. That is 3,750. Plus, yung daily 200 na rent. Magiging answer would be 3,950. So, check natin if these are the final values na nakuha natin. Okay? So, yung step 1 dito, in-skip natin yung step 1 is nag-assign ng function, no? F of x ginamit natin but c of x because c yung kinocompute, cos ang kinocompute. Pero based dito, okay, ganun lang ginawa, same lang, sinubstitute lang and sinubstitute. So, ito yung end of slide and ganun lang siya kadali. Ipapalit mo lang yung value and i-operate mo. Wala naman nakakalito masyado in evaluating functions.